Sa loob ng isang sikat na studio sa Washington, D.C., ang hangin ay tila naging yelo. Ang mga ilaw ng spotlight ay nakakabulag, mainit sa balat, ngunit ang nararamdaman ng bawat isa sa loob, mula sa cameraman, sa production crew, hanggang sa 200 manonood sa gallery, ay isang nakakapangilabot na ginaw. Kakatapos lamang ng matagumpay na paglulunsad ng Subaru Rocket 4 sa Tanegashima Space Center sa Japan. Sa kabilang panig ng mundo, nagdiriwang sila. Ngunit dito sa Amerika, sa sentro ng kapangyarihan, iba ang timpla ng hangin. Nakaupo sa gitna ng entablado si Colonel Robert Vance ng IA Space Command. Ang kanyang uniforme ay plansado, puno ng mga medalya na kumikinang sa ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang bato na hindi matitinag. Sa kanyang harapan, ang host ng programa, isang veteranong mamamahayag na sanay sa mga politikal na debate, ay nakanganga, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nabubura. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Colonel, tanong ng host, ang boses ay may halong pagdududa at kaba. Ang Japan ay tatalunin ang Amerika. Siguro naman ay nagbibiro ka lang. Dahan-dahang umiling si Colonel Vance. Walang bahid ng biro sa kanyang mga mata. Hindi ako nagbibiro, sagot niya sa mababang boses na umalingaw-ngaw sa studio. Itinaas ng host ang kanyang kamay, tila pinipigilan ang isang paparating na bagyo. Teka lang, Colonel. Ang Japan ay naglulunsad lang ng 1 o 2 satellite kada taon. Isang maliit na bansa pagdating sa space industry. Paano mo nasabing magiging banta sila sa nag-iisang superpower sa mundo? Mula sa audience, may narinig na mahinang tawanan. Kuskus balungos. Para sa mga Amerikano, ang Japan ay bansa ng anime, sushi, at magagalang na tao. Hindi banta. Tumataas ang kumpiyansa ng host. Colonel, tayo ang bansang may SpaceX. Si Elon Musk pa lang, mas marami nang nailipad na satellite kaysa sa buong kasaysayan ng Japan. Halos kada 2 araw ay may rocket tayong umaakyat sa langit. Imposibleng matakot tayo sa kanila. Sa puntong iyon, dahan-dahang binuksan ni Vance ang makapal na folder na nasa kanyang kandungan, ang intelligence report. Ang tunog ng paglipat ng pahina ay parang kulog sa tahimik na silid. Tama ka, simula ni Vance kalmado ngunit matalim. Tayo ang absolute leader. 60 taon tayong nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar. Ilang libong beses tayong nabigo bago natin narating ang tuktok. Huminga siya ng malalim at tumitig ng diretsyo sa camera lens, tila tinatagos ang kaluluwa ng bawat nanonood sa bahay. Pero may isang katotohanan na hindi nyo alam. Sa Subaru Rocket ng Japan, wala tayong ibinigay na kahit ano. Kahit isang tornilyo. Kahit isang sensor. Kahit isang pahina ng manual o blueprint, wala tayong itinulong. Nagkibit balikat ang host. Natural lang yan. Bakit natin ibibigay ang pinaka-advance nating teknolohiya? Kaya nga nakakatakot, madiing sagot ni Vance. Dahil kahit wala tayong ibinigay, nagawa nilang buuin ang rocket na may 370,000 na piyesa ng mag-isa. Unti-unting nawala ang ngisi sa mukha ng host. Ang realidad ay nagsisimula ng lumubog. 300 kumpanya sa Japan ang nagtulong-tulong, patuloy ni Vance. 100% gawang hapon. Mula sa makina, tangke ng gasolina, flight computer, hanggang sa fairing. Lahat, sarili nilang gawa. Pero, tangkang sumabat ng host. At ang mas nakakatakot, putol ni Vance, ay ang bilis. Tayo, inabot ng 60 taon. Ang Japan? Nagsimula lang silang magseryoso sa space development 15 years ago. Sa loob ng 15 taon, naabot nila ang antas na ito nang walang tulong ng sinuman. Ang katahimikan sa studio ay naging bingi. Wala nang tumatawa sa audience. Ang maliit na bansa na iniisip nila ay biglang nagmukhang isang higanteng natutulog na biglang nagising. Pero Colonel, ang boses ng host ay nanginginig na, marami ang nagsasabi na ang Subaru Rocket 4 ay isang mapayapang proyekto. Para sa science. Tinitigan ni Vance ang host. Ang tingin niya ay parang isang sundalo na nakakita na ng digmaan. Sa mata ng isang military strategist, ang paglulunsad na ito ay hindi science project. Ito ay halos isang declaration of war. Napasinghap ang lahat. Ang host ay napaayos ng upo, ang kanyang likod ay nanigas. Declaration of war. Napakabigat na akusasyon yan, Colonel. Pwede bang pakipaliwanag?
Binuklat muli ni Vance ang report. Sige, ipapaliwanag ko ng detalyado para walang misinterpretation. Ang Subaru rocket ay nagdala ng satellite sa orbit. Totoo yon. Pero ang problema ay ang precision o ang katumpakan. Katumpakan, tanong ng host, kunot ang noo. Karaniwan, paliwanag ni Vance habang itinuturo ang isang graph sa report, kapag nagpasok ka ng rocket sa orbit, ang error margin na ilang kilometro ay considered success na. Kung 5 kilometers ang layo mo sa target, napakahusay na noon. Pero alam mo ba kung gaano katumpak ang Subaru? Hinintay ng lahat ang sagot. Ang diferensya sa target orbit ay 100 meters lamang. Nagbulungan ang mga tao sa gallery. 100 meters. Nag-compute ang host sa isip niya. Masyadong accurate yon. Pero bakit masama ang maging accurate? Huminga ng malalim si Vance, ramdam ang bigat ng sasabihin niya. Hindi na ito simpleng accuracy. Ito ay extreme precision na sadya nilang hinabol. Para maintindihan mo, isipin mo na nagpaputok ka ng missile mula Washington papuntang New York at tinamaan mo ang isang barya na nakalapag sa Times Square. Ganoon katumpak. Namutla ang host. Ang imahe ng missile na tumatama sa barya ay sapat na para kilabutan siya. Ang tanong, dagdag ni Vance, bakit kailangan ng Japan ng ganyang katumpakan? Kung para lang sa weather satellite o communications, hindi mo kailangan yan. Sobra-sobra yan. Kung gayon. Para saan, bulong ng host. Dahil sa loob ng 15 taon, naabot nila ang precision na yan, ang conclusion ng aming analysis team ay simple, ang layunin ay militar. Militar? Opo. Ipinakita ng Japan sa buong mundo na kaya nilang magbagsak ng kahit anong bagay, sa kahit anong coordinates sa mundo, nang walang mintis. Pero Kolonel, haka-haka lang yan. Civilian program yan, depensa ng host, bagamat halatang hindi na siya sigurado. Ganyan din ang akala namin noon, malungkot na sagot ni Vance. Scientific research daw. Aurora observation. Protein crystals. Ang nagpapatakbo ay Ministry of Education at Science. Mukhang inosente, di ba? Tumango ang host. Mapayapa. Pero noong 2024, pagpapatuloy ni Vance, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naglabas ng anunsyo ang gobyerno ng Japan. Ang karapatan sa pagpindot ng launch button ay inilipat mula sa Science Ministry papunta sa Ministry of Defense. Nanlaki ang mata ng host. Sa Defense Minister. Eksakto. Ang dating hawak ng mga scientist, ngayon ay hawak na ng mga general. At nangyari ito matapos magtagumpay ang Subaru Rocket 3. Tila hinihintay lang nilang maging stable ang teknolohiya bago nila hubarin ang maskara. May isa pang pagbabago na hindi napansin ng media, sabi ni Vance, habang inililipat ang pahina sa isang seksyon na may mga larawan ng tangke at missile. Ang gumagawa ng rocket. Dati, JAXA o ang gobyerno ang may hawak. Pero sa Subaru 4, inilipat ang proyekto sa isang pribadong kumpanya. Ang Daitowa Aerospace. Parang SpaceX, tanong ng host. Umiling ng marahan si Vance. Sana nga ganoon. Pero hindi. Ang Daitowa Aerospace ay hindi isang tech startup. Sila ay subsidiary ng isang malaking zaibatsu na nagsimula bilang pabrika ng dinamita at pulbura. Pabrika ng pulbura. Ang Daitowa Aerospace, madiin sabi ni Vance, ay ang Lockheed Martin ng Japan. Sila ang gumagawa ng mga tangke, missile, fighter jet engines, at laser weapons. Sila ang may hawak ng 60% ng export market ng self-propelled artillery sa mundo. Mas mabilis pa silang mag-develop ng armas kaysa sa mga kumpanya sa Amerika o Germany. Tila nanliliit ang host sa kanyang upuan. Isang kumpanya ng armas. Ang gumagawa ng space rocket. At alam niyo ba ang pagkakaiba ng space rocket at IL, Intercontinental Ballistic Missile? Tanong ni Vance. Hindi nakasagot ang host. Itinaas ni Vance ang dalawang daliri. Dalawa lang. Ang direksyon ng lipad at ang kargamento. Kung paakyat at may satellite, rocket yan. Kung papunta sa kabilang kontinente at may warhead, missile yan. Ang teknolohiya. Magkapareho. Ang Daitowa Aerospace ay may slogan, dagdag ni Vance. Sabi nila,
hindi teknolohiyang pangkalawakan, kundi teknolohiyang nakatutok sa lupa. Sa lupa, ulit ng host. Bakit sa lupa kung space company sila? Dahil ang tunay na layunin ay ang kakayahang magpabalik ng bagay mula sa kalawakan pababa sa lupa. Nang may katumpakan ng isang karayom. Binalot ng takot ang studio. Kung totoo ang sinasabi ni Vance, ang Japan ay hindi lang gumagawa ng science experiment. Nagtatago sila ng espada sa likod ng kanilang likuran. At ano ang laman ng rocket? Tanong ng host, halos pabulong na. 13 satellite, sagot ni Vance. Pero may 3 doon na kahina-hinala. Binuksan niya ang report sa pahina ng University of Tokyo Twin CubeSat. Una, ito. Sabi nila, docking experiment lang. 2 maliliit na satellite, maghihiwalay sa space, tapos maghahanap sa isa't isa at magdudugtong ulit. Parang sa International Space Station. Hindi, iling ni Vance. Sa space station, may naghihintay. May signal. Dito, sa gitna ng madilim at malawak na kalawakan, kailangang hanapin ng maliit na satellite ang kanyang partner gamit lang ang radar at sensors, at mag-dock ng walang error. Kapag nagkamali ibang daan. Sabog. Ano ang ibig sabihin niyan? Lumapit si Vance sa mikropono. Ibig sabihin, kaya ng Japan na magpalipad ng satellite na pwedeng lumapit ng tahimik sa kahit anong satellite, kahit sa mga zile satellite ng Amerika o China, kumapit sa likod nito at sirain ito. Putulin ang antena, basagin ang solar panel o magpasabog. Ito ay isang killer satellite. Napahawak sa bibig ang ilang manonood. Ang ideya ng digmaan sa kalawakan ay parang sci-fi, pero narito na ito. Pangalawa, patuloy ni Vance ang Tohoku University Cosmos. Trabaho daw nito ay maglinis ng space debris o basura sa kalawakan. Hahabulin ang basura, kakapitan, at ihuhulog sa atmosphere para masunog. Mabuti yan, di ba? Malinis na kalawakan. Ngumiti ng mapait si Vance. Sino ang magsasabi kung alin ang basura at alin ang hindi? Sa panahon ng digmaan, pwede nilang sabihin na ang satellite ng kalaban ay basura. Hahabulin, kakapitan, at ihuhulog. Walang ebidensya. Sasabihin lang nila, oops, aksidente sa paglilinis. Perfect crime, bulong ng host. At ang pangatlo, ang Nagoya University TNA. Sabi nila, nag-observe ng aurora at space weather. Maganda pakinggan. Pero ang data na kinukuha nila, density ng ionosphere, magnetic field, yan mismo ang data na kailangan ng isang isye para makapasok muli sa atmosphere nang hindi nasusunog o lumilihis. Ang 13 satellite na ito, pagtatapos ni Vance sa puntong ito, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang network. Parang kawan ng bubuyog. Mahirap barilin ang isang kawan. Ang Japan ay nagtayo ng isang sistema na pwedeng maging armas sa isang pindot lang. Kaya sinabi ko na ito ay declaration of war, paliwanag ni Vance. Pero hindi laban sa atin sa pamamagitan ng bomba. Kundi declaration na hindi na namin kailangan ang Amerika. Ipinakita ni Vance ang specs ng rocket. Solid fuel. Mabilis ay launch. Mobile. Ang disenyo ay 75% katulad ng ICM. Kulang na lang ay ang re-entry vehicle technology. Wala pa silang re-entry tech, tanong ng host, umaasa ng kahit kaunting magandang balita. Meron na, basag ni Vance sa pag-asa nito. Sa kanilang Hakuryu missile, nagawa na nila ito. Hindi lang nila inilagay sa Subaru rocket para hindi tayo masyadong matakot. Pero ang teknolohiya, nasa bulsa na nila. Natahimik ang lahat. Ang Japan, na dating bawal gumawa ng rocket noong 1990, na dating kailangang humingi ng permiso sa VIA bago mag-test fire, ngayon ay nakatayo na sa sarili niyang mga paa. Nagkamali tayo ng akala, pag-amin ni Vance, at dito, lumambot ang kanyang boses. Masyado nating minaliit ang Japan. Akala natin asa sila sa atin habang buhay. Pero habang tayo ay abala sa pagiging kampante, sila ay nagtrabaho ng tahimik. Sa loob ng 15 taon, binuo nila ang kanilang kalayaan. Tumingin si Vance sa malayo, tila may inaalala. Sa pagbabasa ko ng mga report, may mga kwento tungkol sa mga Japanese engineers na dumurog sa puso ko, sabi niya. Ang tono niya ngayon ay puno ng respeto. May mga inhinyero na hindi nakauwi habang nanganganak ang kanilang asawa.
May mga empleyado na 2.5 taon na walang day off. Kahit may sakit ang pamilya, nasa laboratorio sila. Bakit? Hinarap niya ang audience. Hindi para sa pera. Hindi para sa sarili. Ginawa nila yon para sa kanilang bansa. Naalala ko tuloy ang Amerika noong 1969, malungkot na ngiti ni Vance. Noong panahon ng Apollo 11. Noong lumapag si Neil Armstrong sa buwan. Ang buong bansa nagkaisa. Ang mga bata gustong maging astronaut. Ang mga magulang proud na nagbabayad ng buwis para sa space program. Walang nagrereklamo kahit 80 oras ang trabaho kada linggo. Ganoon ang Japan ngayon. Uhaw. Determinado. Nagkakaisa. Tayo naman, tanong ni Vance sa sarili. Sanay na tayo sa tagumpay. Nagpapadala tayo ng rover sa Mars, pero balita lang yon ng isang araw. Wala na ang apoy. Wala na ang passion. Ang Japan, kahit 4 na beses na bigo, hindi sumuko. At nang magtagumpay, hindi nagmayabang. Agad nilang inisip ang susunod na mission, ang buwan. Sa huli, tumitig si Colonel Vance sa kamera. Ang kanyang mensahe ay hindi nababala, kundi isang hamon. Ang Subaru rocket ay hindi lang makina. Ito ay mensahe ng Japan sa mundo, kaya na namin. At tayo, Amerika. Kailangan nating tanggapin na hindi na tayo ang nag-iisang hari. Kailangan natin silang ituring na kapantay. At higit sa lahat, kailangan nating matutunan muli ang apoy na nawala sa atin, ang pagmamahal sa bayan na higit sa sarili, na ipinakita ng mga inhinyero ng Japan. Namayani ang katahimikan sa studio. Wala nang nakatawa. Ang takot ay napalitan ng respeto, at ng isang malalim na realisasyon na ang mundo ay nagbago na.